Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 11, ang Ebanghelyo sa Samaria. Ang kabanatang ito ay batay sa Gawa Kapitulo 8. Pagkamatay ni Esteban ay bumangon laban sa mga mananampalataya sa Jerusalem ang isang pag-uusig na walang humpay anupat, sila ay nanggalat lahat sa mga rehiyon ng Judea at Samaria. Ginawa ni Saulo ang iglesia na pumapasok sa bawat bahay, at hinihila ang mga lalaki at babae ay inilagay sila sa bilangguan. Tungkol sa kanyang kasigasigan sa malupit na gawaing ito ay sinabi niya sa ibang pagkakataon, "Katotohanang inisip ko sa aking sarili, na dapat akong gumawa ng maraming bagay na salungat sa pangalan ni Jesus ng Nazareth. Ang bagay na ito ay ginawa ko rin sa Jerusalem, at marami sa mga banal ang aking ikinulong sa bilangguan. At madalas kong pinarusahan sila sa bawat sinagoga, at pinilit ko silang lumapastangan, at sa labis na pagkagalit sa kanila, pinagyusig ko sila hanggang sa mga dayuhang lungsod." Na hindi lamang si Esteban ang nagdusa ng kamatayan ay makikita sa sariling mga salita ni Saul, at nang sila ay patayin, ibinigay ko ang aking tinig laban sa kanila. Gawa Kapitulo 26 versikulo 9 hanggang 11. Sa panahong ito ng panganib, si Nicodemo ay lumapit sa walang takot na pagkilala ng kanyang pananampalataya sa ipinako sa krus na tagapagligtas. Si Nicodemus ay isang miyembro ng Sanhedrin at kasama ng iba ay napukaw ng turo ni Jesus. Habang nasaksihan niya ang mga kahangahangang gawa ni Kristo, ang pananalig ay nananatili sa kanyang isipan na ito ang isinugo ng Diyos. Masyadong mapagmataas na lantaran upang kilalanin ang kanyang sarili bilang pakikiramay sa guro ng Galilea, siya ay humingi ng isang lihim na pakikipanayam. Sa panayam na ito ay inihayag ni Jesus sa kanya ang plano ng kaligtasan at ang kanyang misyon sa mundo, gayunpaman ay nag-alinlangan pa rin si Nicodemus. Itinago niya ang katotohanan sa kanyang puso, at sa loob ng 3 taon ay walang gaanong bunga. Ngunit habang si Nicodemus ay hindi hayagang kumilala kay Kristo, sa Sanhedrin Council ay paulit-ulit niyang pinigilan ang mga pagkana ng mga pari na lipulin siya. Nang sa wakas ay itinaas na si Kristo sa krus, naalala ni Nicodemo ang mga salitang sinabi niya sa kanya noong gabing pakikipanayam sa bundok ng mga Olibo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman ang anak ng tao, itataas. Juan Kapitulo 3 versikulo 14, at nakita niya kay Jesus ang manunubos ng mundo. Kasama ni Jose ng Arimatea, si Nicodemus ang nagbayad ng gastos sa paglilibing kay Jesus. Ang mga disipulo ay natakot na ipakita ang kanilang sarili ng hayagan bilang mga tagasunod ni Kristo, ngunit si Nicodemo at si Jose ay buong tapang na tumulong sa kanila. Ang tulong ng mayayaman at marangal na mga lalaking ito ay lubhang kailangan sa oras na iyon ng kadiliman. Nagawa nila para sa kanilang namatay na guro ang imposibleng gawin ng mga mahihirap na disipulo, at ang kanilang kayamanan at impluwensya ay nagprotekta sa kanila, sa malaking sukat, mula sa masamang hangarin ng mga pari at mga pinuno. Ngayon, nang ang mga Hudyo ay nagsisikap na sirain ang sanggol na iglesia, si Nicodemus ay lumapit sa pagtatanggol nito. Hindi na siya nag-iingat at nagtatanong, hinikayat niya ang pananampalataya ng mga disipulo at ginamit ang kanyang kayamanan sa pagtulong sa pagtaguyod ng simbahan sa Jerusalem at sa pagsusulong ng gawain ng Ebanghelyo. Yaong mga noong ibang araw ay nagbigay galang sa kanya, ngayon ay nililibak at inusig siya, at siya ay naging dukha sa mga ari-arian ng mundong ito, gayon may hindi siya nanghina sa pagtatanggol sa kanyang pananampalataya. Ang pag-uusig na dumating sa iglesia sa Jerusalem ay nagbunga ng pagbibigay ng malaking sigla sa gawain ng Ebanghelyo. Ang tagumpay ay dumalo sa ministeryo ng salita sa lugar na iyon, at may panganib na ang mga disipulo ay magtagal doon ng masyadong matagal, hindi naiisip ang utos ng tagapagligtas na pumunta sa buong mundo. Sa pagkalimot na ang lakas na labanan ang kasamaan ay pinakamahusay na matatamo sa pamamagitan ng agresibong paglilingkod, nagsimula silang isipin na wala silang gawaing napakahalaga kaysa sa pagtatanggol sa simbahan sa Jerusalem mula sa mga pag-atake ng kaaway. Sa halip na turuan ang mga bagong convert na dalhin ang Ebanghelyo sa mga hindi nakarinig nito, sila ay nasa panganib na kumuha ng landas na mag-aakay sa lahat na masiyahan sa kung ano ang nagawa. Upang ikalat ang kanyang mga kinatawan sa ibang bansa, kung saan sila makapagtrabaho para sa iba, pinahintulutan ng Diyos ang pag-uusig na dumating sa kanila. Pinalayas mula sa Jerusalem, ang mga mananampalataya ay nagtungo sa lahat ng dako na nangangaral ng salita. Kabilang sa mga pinagkatiwalaan ng tagapagligtas na, "Humayo nga kayo, at inyong turuan ang lahat ng mga bansa,
Mateo Kapitulo 28 versikulo 19, ay marami mula sa mababang kalagayan ng buhay, mga lalaki at babae na natutong ibigin ang kanilang Panginoon at may determinadong sundin ang kanyang halimbawa ng di makasariling paglilingkod. Sa mga mahihirap na ito, gayon din sa mga disipulo na kasama ng tagapagligtas noong kanyang ministeryo sa lupa, ay binigyan ng mahalagang pagtitiwala. Dapat nilang dalhin sa mundo ang masayang balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Nang sila ay nakakalat sa pamamagitan ng pag-uusig, sila ay humayo na puno ng sigasig ng misyonero. Napagtanto nila ang responsibilidad ng kanilang misyon. Alam nila na hawak nila sa kanilang mga kamay ang tinapay ng buhay para sa isang nagugutom na mundo, at sila ay pinilit ng pag-ibig ni Kristo na hatiin ang tinapay na ito sa lahat ng nangangailangan. Ginawa ng Panginoon sa pamamagitan nila. Saan man sila magpunta, ang mga may sakit ay gumaling at ang mahihirap ay ipinang-aral sa kanila ang Ebanghelyo. Si Felipe, isa sa 7 diakono, ay kabilang sa mga itinaboy mula sa Jerusalem. Siya ay bumaba sa lungsod ng Samaria, at ipinang-aral sa kanila si Kristo. At ang mga tao ay may pagkakaisa na nakinig sa mga bagay na sinalita ni Felipe, na naririnig at nakikita ang mga himalang ginawa niya. Sapagkat ang mga karumal-dumal na espiritu, ay nagsilabas sa maraming inaalihan nila, at marami ang mga lumpo, at mga payle, ang pinagaling. At nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang bishop na ito ay isang lalaking may magandang katayuan at may malawak na impluwensya. Nakita ng Diyos na kapag nagbalik loob ay ibibigay niya sa iba ang liwanag na natanggap niya at magkakaroon ng malakas na impluwensya sa pabor sa Ebanghelyo. Ang mga anghel ng Diyos ay dumadalaw sa naghahanap ng liwanag, at siya ay inilalapit sa tagapagligtas. Sa pamamagitan ng ministeryo ng banal na espiritu ay dinala siya ng Panginoon sa pakikipag-ugnayan sa isa na maaaring umakay sa kanya sa liwanag. Inutusan si Felipe na pumunta sa Ethiopian at ipaliwanag sa kanya ang hula na binabasa niya. Lumapit ka, sabi ng espiritu, at sumama ka sa karwaheng ito. Habang papalapit si Felipe, tinanong niya ang betang, nauunawaan mo ba ang iyong binabasa? At kanyang sinabi, paano ko magagawa, maliban na may pumatnube sa akin? At hiniling niya kay Felipe na umahan siya at maupong kasama niya. Ang kasulatang binabasa niya ay ang hula ni Isaias na may kaugnayan kay Kristo. Siya ay dinala na gaya ng isang tupa sa patayan, at gaya ng kordero na pipi sa harap ng kanyang manggugupit. Gayon hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, sa kanyang kahihiyan ay inalis ang kanyang kahatulan, at sino ang magpapahayag ng kanyang lahi? Sapagkat ang kanyang buhay ay kinuha sa lupa. Kanino sinasabi ito ng propeta? Ang eunuch ay nagtanong, sa kanyang sarili, o sa ibang tao. Pagkatapos ay binuksan ni Felipe sa kanya ang dakilang katotohanan ng pagtubos. Simula sa parehong kasulatan, ipinang-aral niya sa kanya si Jesus. Ang puso ng lalaki ay tuwang-tuwa sa interes habang ipinapaliwanag sa kanya ang kasulatan, at nang matapos ang alagad, handa siyang tanggapin ang liwanag na ibinigay. Hindi niya ginawang dahilan ang kanyang mataas na makamundong posisyon sa pagtanggi sa Ebanghelyo. Sa kanilang paglakad, ay dumating sila sa isang tubig, at sinabi ng betang, narito, ang tubig, ano ang humahadlang sa akin upang mabautisemuhan? At sinabi ni Felipe, kung sumasampalataya ka ng buong puso mo, ay maaari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay ang anak ng Diyos. At kanyang iniutos na tumigil ang karo, at sila'y kapwa lamusong sa tubig, kapwa si Felipe at ang betang, at bininyagan niya siya. At nang sila'y umahan sa tubig, ay inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe, na anupat hindi na siya nakita ng betang, at siya'y nagpatuloy sa kanyang lakad na nagagalak. Ngunit si Felipe ay nasumpungan sa Azotus, at sa pagdaan niya ay nangaral siya sa lahat ng mga lungsod, hanggang sa siya'y dumating sa Caesarea. Ang Ethiopia na ito ay kumakatawan sa isang malaking klase na kailangang turuan ng mga misyonero tulad ni Felipe, mga lalaking maririnig ang tinig ng Diyos at pupunta kung saan niya sila ipapadala. Maraming nagbabasa ng kasulatan na hindi maintindihan ang tunay na kahalagahan nito. Sa buong mundo ang mga lalaki at babae ay malungkot na nakatingin sa langit. Ang mga panalangin at luha at mga pagtatanong ay umaakyat mula sa mga kaluluwang nananabik sa liwanag, para sa biyaya, para sa banal na espiritu. Marami ang nasa gilid ng kaharian, naghihintay lamang na matipon.
Isang anghel ang gumabay kay Felipe patungo sa isa na naghahanap ng liwanag at handang tumanggap ng ebanghelyo, at ngayon ay gagabayan ng mga anghel ang mga yapak ng mga manggagawang iyon na magpapahintulot sa banal na espiritu na pabanelan ang kanilang mga dila at dalisayan at dakila ang kanilang mga puso. Ang anghel na ipinadala kay Felipe ay maaaring gawin mismo ang gawain para sa Ethiopian, ngunit hindi ito paraan ng paggawa ng Diyos. Ito ay kanyang plano na ang mga tao ay magtrabaho para sa kanilang kapwa-tao. Sa tiwala na ibinigay sa mga unang disipulo, ang mga mananampalataya sa bawat panahon ay nagbahagi. Ang bawat isa na tumanggap ng ebanghelyo ay binigyan ng sagradong katotohanan upang ibigay sa mundo. Ang tapat na mga tao ng Diyos ay palaging agresibong mga misyonero, inilalaan ang kanilang mga mapagkukunan sa karangalan ng kanyang pangalan at matalinong ginagamit ang kanilang mga talento sa paglilingkod sa kanya. Ang di makasariling pagpapagal ng mga Kristiyano sa nakaraan ay dapat maging isang bagay na aral at inspirasyon para sa atin. Ang mga miyembro ng simbahan ng Diyos ay dapat maging masigasig sa mabubuting gawa, na humiwalay sa makamundong ambisyon at lumakad sa mga yapak niya na naglibot sa paggawa ng mabuti. Sa mga pusong puno ng pakikiramay at habag, sila ay dapat maglingkod sa mga nangangailangan ng tulong, na magdadala sa mga makasalanan ng kaalaman sa pag-ibig ng tagapagligtas. Ang gayong gawain ay nangangailangan ng matrabahong pagsisikap, ngunit ito ay nagdudulot ng saganang gantimpala. Yaong mga nakikibahagi dito ng may katapatan ng layunin ay makikita ang mga kaluluwang napanalunan sa tagapagligtas, sapagkat ang impluensyang dumalo sa praktikal na pagsasagawa ng banal na atas ay hindi mapaglabanan. Hindi sa ordenadong ministro lamang nakasalalay ang responsibilidad na humayo upang tuparin ang atas na ito. Ang bawat isa na tumanggap kay Kristo ay tinawag upang gumawa para sa kaligtasan ng kanyang kapwa-tao. Ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nakakarinig ay magsabi, halika. Apokalipsis Kapitulo 22 versikulo 17. Kasama sa singil na ibigay ang imbitasyong ito ang buong simbahan. Ang bawat isa na nakarinig ng paanyaya ay pakinggan ang mensahe mula sa burol at lambak, na nagsasabing, halika. Isang nakamamatay na pagkakamali na ipagpalagay na ang gawain ng pagliligtas ng kaluluwa ay nakasalalay lamang sa ministeryo. Ang mapagpakumbaba, tapat na mananampalataya kung kanino ang Panginoon ng ubasan ay binibigyan ng pasanin para sa mga kaluluwa ay dapat bigyan ng lakas ng loob ng mga tao kung kanino binigyan ng Panginoon ng mas malalaking responsibilidad. Yaong mga tumatayo bilang mga pinuno sa Iglesia ng Diyos ay dapat matanto na ang atas ng tagapagligtas ay ibinigay sa lahat ng naniniwala sa kanyang pangalan. Magpapadala ang Diyos sa kanyang ubasan ng maraming hindi nakatalaga sa ministeryo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Daan-daan, oo, libo-libo, na nakarinig ng mensahe ng kaligtasan ay mga tamad pa rin sa pamilihan, kung kailan sila ay maaaring nasa ilang linya ng aktibong paglilingkod. Sa mga ito ay sinasabi ni Kristo, bakit kayo nakatayo rito buong araw na walang ginagawa? At idinagdag niya, pumunta din kayo sa ubasan. Mateo Kapitulo 20 versikulo 6, 7. Bakit marami pa ang hindi tumutugon sa panawagan? Dahil ba sa inaakala nila na sila mismo ay nagdahilan na hindi sila nakatayo sa pulpito? Ipaunawa sa kanila na may malaking gawaing dapat gawin sa labas ng pulpito ng libu-libong mga consecrated lay member. Matagal nang hinintay ng Diyos ang diwan ng paglilingkod na angkinan ang buong simbahan upang ang bawat isa ay gumawa para sa kanya ayon sa kanyang kakayahan. Kapag ginawa ng mga miyembro ng simbahan ng Diyos ang kanilang itinalagang gawain sa mga nangangailangang larangan sa loob at labas ng bansa, bilang katuparan ng utos ng Ebanghelyo, ang buong mundo ay malapit ng bigyan ng babala at ang Panginoong Hesus ay babalik sa mundong ito na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ang Ebanghelyong ito ng kaharian ay ipanganggaral sa buong mundo bilang patuto sa lahat ng bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Mateo Kapitulo 24 versikulo 14. Dito nagtatapos ang Kabanata 11. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.